So, Sigabo. Okay? Sigabo. Sigabo, Thursday episode, July 2, 2026. So, dapat sa YouTube ko to ginagawa pero first time dito sa Facebook. So, sa Sigabo, pinapakita again dito sa Pilipinas, no? Ito, may mga tao o may mga individual na may illegal activity na tinatago sa kanilang legal na negosyo. So, yung huhulihin ng tropa nila Samantha Jacinto at yung pinagagawa ng anino o yung mga vigilante group kay Gabo, yun ang tinatawag na front organization o front business. Kasi yung kanilang illegal activity is nakatago dun sa kanilang legal activity. In this case, nagtitinda raw ng alahas. Pero may tinatagong illegal activity, whether it's drugs or anything, no? So, yun. At kapag mix yung illegal and the legal money, ang tawag doon money laundering. O kaya meron tayong tinatawag na anti-money laundering council, no? Yung mga nagte-trace ng paper trail ng pera na posibleng galing sa illegal activity. Di ba? So yun. Ba't lagi nating naririnig sa news, online, TV, on radio, even print? Sa prime media, sa social media, naririnig natin yan. So ano yan? No? Yan yun. Yun yung mga terms na natututunan natin at pinapakita sa Sigabo. Dito rin makikita na yung story ng mga news, lahat sila is hindi na after sa katotohanan, they are after ratings. Pag pinag-uusapan yung ratings, parang ang balita ngayon imbis na for information for current events, parang nagiging na lang, TV show. It's for ratings. Pag sinabi mong ratings, it's for business. Hindi na sila after sa katotohanan. Yun yung nila Attorney Campanilla, yung bagong karakter ni Attorney Ray Campanilla, no? Para lang hindi siya matanggal sa trabaho, may maipakita siya sa boss niya for ratings. At kahit mang-away siya ng pulis, di ba? At dahil hindi siya umumbra sa mga pulis, in-interview niya yung nabaril, yung pamilya ng nabaril, which is si Rudy, yung tatay ni Gabo, si Rudy, di ba? At totoo naman yun. Kagaya ni Bechay na humihingi ng tulong dahil mahirap lang sila. Totoo yung hinahing ni Bechay. Yun ang nagpapakita na na maraming ganun na katulad ni Bechay na pag na-ospital yung kamag-anak, mamamatay na lang din sa ospital. So yun ang totoo. At lagi ang filosofiya ko nga, di ba? Kung ang taong sinabihan mo, kagaya nung interview, kung may makikinig doon at willing tumulong at willing baguhin yung sistema para mapagamot siya, gagawin. Di ba? At kung ang batas dito sa Pilipinas is religiously implemented, may maliligtas na buhay. Di ba? Kaso kasi minsan kaya gusto nilang may namamatay, it is for income or for profit. Yun ang masakit. So ayan, meron tayong natututunan ngayon at saka meron pang isa, kapag ka yung commingling of funds. So ano itong commingling of funds? Ito yung pinaghahalo mo yung pera ng kliyente mo at yung sarili mong pera, o yung pera ng organization mo, which is a separate entity from you, at yung sarili mong pera pinaghahalo mo. That is what you call commingling of funds.
Yan. Hindi ko na iano yan sa YouTube bukas kasi na-vlog ko na dito. So, yan yung posibleng makikita natin sa mga yung commingling of funds maring next episodes, but yung front organization or yung front business at saka yung money laundering pinapakita ngayon sa Sigabo. So, yun lang pa.